Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, narito naman po ako para magturo sa inyo o mag-guide sa inyo kung paano mag-set up ng isang peer-to-peer network. So, bago tayo magsimula, so alamin muna natin kung ano ba itong peer-to-peer network. So, ang peer-to-peer network ay connection, connection ng dalawang PC wherein walang nag-a-act as a server. So, anybody can be a server pagka nag-set up tayo ng isang peer-to-peer network. So, ano nga ba yung mga dapat nating tandaan sa mag-set up ng peer-to-peer network? So, una po, kailangan kung di po tayo gagamit ng router at gagamit lang po tayo ng switch, so kailangan po nating mag-set ng manual IP address. Okay? So, yun po yung una natin kailangan. So, mag-set up muna po tayo ng IP address. So, after po natin mag-set up ng IP address, i-check din po natin ang network settings, yung advanced network settings ng dalawang PC. So, kailangan ma-set natin yung advanced network settings para makapag-exchange sila ng file. Okay, makapag-transfer si computer A kay computer B, and si computer B makapag-transfer ng file kay computer A. So, yun po yung pinaka-purpose ng peer-to-peer network, sharing ng files to one another without server PC. Kahit walang server PC. So, pwedeng dalawang computer or isang computer, isang laptop na ang pwede nating gawan ng setup ng peer-to-peer. So, paano nga ba natin ito sisimulan? So, magsimula muna po tayo dito sa aking example. So, meron po ako ditong dalawang OS, dalawang virtual machine o PC. So, ang una po, I have here yung aking pong Windows 10. At yung pangalawa naman po, ayan, meron po akong gagamiting Windows Server. Windows Server 2019. Ito po yung naka-install ko sa isang operating system. So, ito po si computer A natin at ito naman po sa atin si computer B. So, we will try to set up a network or peer-to-peer network sa kanilang dalawa, wherein pwede silang makapag-exchange ng file, pwede silang makapag-exchange ng resources, hindi lang po file, pwede rin mga printer and so on and so forth. So, paano po ba natin sisimulan ito? So, katulad ng sabi ko kanina, kailangan po ay, since na wala po tayong gagamiting router ngayon, na alam naman natin ang function ng router, siya yung nagbibigay ng IP address, automatic IP address sa dalawang PC. So, sa atin ngayon, iseset muna siya natin ng manual. So, paano nga ba tayo magseset ng manual ng IP address? So, sa ating pong search command, pwede po nating hanapin yung run. Run. So, open po natin yung run. And then, i-type po natin dito sa run ncpa.cpl. Ito po yung shortcut para mapuntahan natin yung Ethernet settings. So, pagka lumabas na po yan, makikita po natin dito yung ating Ethernet. So, Ethernet kasi po, tayo po ay via cable po tayo magko-connect. So, right-click, properties, okay, and then proceed po tayo sa IPv4. Ayan. So, ngayon po, maglalagay po tayo ng IP address dito. So, meron po tayong tatlong class ng IP address, Meron po tayong class A, class B, and class C. So, that will be discussed in different lessons. So, for today, mag-focus lang tayo muna sa peer-to-peer network. So, mag-assign po tayo ng IP address dito. Let's say this one. Itong ating computer na Windows 10. Mag-assign tayo ng IP address 192.168.1.2. So, click lang po natin ang subnet mask. Automatic po, lalabas na po doon ang kanyang subnet mask. And then, click lang po natin ang OK. Close.
So, since nakapaglagay na po tayo ngayon dito ng IP address sa ating Windows 10, so punta naman po tayo dun sa ating isang version ng Windows, which is yung computer, yung isa nating computer, computer server. So dito, ganun din pong gawin natin. Palitan po natin ang IP address and cpa.cpl. So makikita po natin uli yung Ethernet settings natin, and then properties 92, type po natin 192.168.1.1. so yung kanina, yung isa ginawa natin, balikan natin, eto ginawa natin siyang .1.2, eto naman .1.1. So, sa isang network, hindi dapat magkapareho ang IP address, or otherwise, hindi sila magkakakitaan, magkaka-conflict po sila, magkakaroon po ng error, IP conflict error, kasi pareho po ang sinet natin. So, in our case, yung computer server po natin, ginawa po natin 192.168.1.1, and ang subnet mask niya, ayan, automatic naman po lumalabas yan. So, click po natin ng OK, then close. So, since na-set up na po natin ang kanyang IP address, yun po yung una natin, IP address, eto, na-set up na po natin to. Ang sunod naman po, yung work group. Okay, mag-set po tayo ng work group. Paano po tayo makakapag-set ng work group? So, dito po sa Windows Server, so dito lang po tayo mag-set ng work group. Okay, yung pong work group, ayan. By default, work group ang nakalagay. So, dito po, ganoon din po yung ating gawin. So, puntahan po natin yung advanced settings po nito. So, window post break. Press lang po natin window post break, then lalabas po dito. Hanapin lang po natin yung advanced system settings, ayan. And dito po, under po ng computer name, so ang work group po niya ay work group. So pwede po natin, so ayan, pareho po sila ng ating server na work group. So since pareho naman po ang kanilang work group, so, just for this example, pwedeng hindi na po natin siya palitan, pwedeng parehong work group na lang. Basta po tandaan po natin kung ano po ang pangalan ng work group ni computer A, ayun din po ang pangalan ng work group ni computer B, para po sila ay nabibilang sa isa lang work group para magkakitaan po sila. Okay? So, hindi ko na po yan babaguhin. So, kayo po, pwede nyo pong baguhin yan. Pwedeng halimbawa, computer lab, pwedeng CSS lab. So, kayo po yung bahala. So, ayan. So, since na pareho naman silang work group, hindi ko na po binago. Just to save time. So, ano po yung sunod natin gagawin? So, since na nakapag-set na po tayo ng IP, nakapag-set na po tayo ng ating work group, ang sunod naman po ay yung advanced network setting. So, tingnan po natin ang advanced network setting nitong ating computer. Okay? So, punta po tayo dito. Click lang po natin, Ethernet setting, and then ito po tayo sa Ethernet. Dito po tayo sa change advanced sharing option. So, dito po, kailangan po naka-turn on po. Dito muna po tayo sa guest or public. So, turn on po natin network discovery. Turn on din po natin ang file sharing. Then, sa all network, ganun din po. Turn on natin. And then, dito po, i-turn off po natin yung password. Protected. Para hindi po humingi ng password pagka nag-share po tayo ng mga folder. So, ayan po. Ayan. Turn on. Then, sa private, ganun din po ang gagawin natin. Turn on network discovery. Tapos, ito po, turn on lang din po natin yan. Turn on file sharing. So, yun po yung mga kailangan natin baguhin ng sharing. Ang settings. Turn off password.
So, kailangan naka-turn off po ang ating mga password. Double check natin. Turn on, file sharing. Okay. So, yan po. So, halos lahat po ay okay na. So, after po dyan, save lang po natin yung changes. Okay. Save lang po natin yung changes. And then, tingnan po natin dito. So, ayan. So dito po, ito po yung kanyang mga Ethernet settings, ano. So, network sharing. Ayan. Advanced. Naka-turn on network discovery, turn on. And then, ito po, turn off po natin yung password. Then, dito, ganun din po. Kung ano po yung ginawa natin sa isa. So, dito rin, turn on, file sharing, turn on network discovery. Then, ayan po. So, naka-turn off na pong password. Turn on sharing. Then, save changes na po tayo. So, in this case, dalawa po, computer natin ay naka-set up na. So, ano naman po yung sunod natin na gagawin? So, since nabigyan na po natin sila ng IP address, okay, nabigyan na po natin sila ng IP address, na-change na po natin ang workgroup nila, and then palitan na rin po natin ang advanced network settings po natin. So, ang sunod po natin ay i-check po natin ang connection. So, let us check the connection. Kung meron pong connection yung dalawang PC po natin. So, paano po tayo mag-check ng connection? We can check the connection by using ping command. Ping command. So, paano po natin gagawin ito, ang ping command na to? So, punta po tayo sa ating taskbar. Dito po, run. Type po natin uli yung run command. Or yung shortcut key ng run, yung window R. Okay? Lalabas po yan. So, katapos po yan, type lang po natin CMD. Or yung pinaka-command line interface po natin. So, dito po natin itatype ang ping. So, ping command followed by the IP address of the computer kung saan ka ko-connect. So, let's say po, ko-connect po ako dito kay Windows 10. So, ang kanya pong IP address. So, tingnan po natin ang kanyang IP address uli para sigurado po tayo. Ano? Status. So, makikita naman po natin dito sa details yan. 192.168.1.2. So, dito po kay computer server, yun po ang itatype po natin. 192.168.1.2. So, ito pong .1.2, ito po yung ating computer na to. Okay? Ito po yon. So, ito po itong computer. Ito. So, i-check po natin kung may connection na po tayo by pressing enter. Ayan. So, good sign po. Good sign kasi nakita po natin na merong reply siyang natanggap coming from the client PC o coming from the Windows 10 PC. Ngayon, ganun din po ang gawin natin dito. Okay. Dito po, i-type naman po natin yung IP address naman po ng ating server. So, in our case, so type po natin CMD. Ayan po. So, ping. And then, kung ano po yung IP address ng ating server. So, in our case, the IP address of our server is 192.168.1.1. So, tingnan po natin. Okay. Sa local dashboard po natin. Ayan.
168.1.1. So yun po ang itatype po natin dito. Ano? Dito kay client PC. So ping 192.168.1.1. Ayan. So since nakita po natin dito na meron din siyang signal na na-receive, so ibig sabihin may connection na po siya. Ano? May connection na po siya. So meron ng connection ang Windows 10 papunta kay Windows Server at pang Windows Server papunta kay Windows 10. Ngayon, itry naman po natin mag-share ng folder dito. So, gagawa po tayo ng folder. So, let's say dito na lang po ako gagawa sa desktop. Ano? Desktop, folder. So, mag-share po tayo ng folder at tingnan po natin kung makikita. So, palitan lang po natin ang pangalan kung makikita siya kay computer server. So, let's say dito ay folder Windows 10. Okay. Folder Windows 10. Ayan. So, share po natin siya. To share this folder, right-click, Properties, Sharing, Share, Everyone, Add, and then dito po, Read, Write. Then Share. Then Done. Then dito sa advanced sharing, ganun din po ang gawin natin. Share this folder. Okay. So permission natin, kailangan po naka-allow lahat. Allow, full control. Apply, okay. Isa pa po, gawa pa po tayo ng isang user. So yung authenticated user. Search po natin. Again, paano ko po ginawa? Click lang po natin itong add and then AU or then check name po natin. Hanapin lang po natin authenticated user. Yan. Yan. Ganun din po. Allow lahat. Full control. Okay. Then apply. Okay. Then close. Same thing din po. Gawa din po tayo ng folder dito sa desktop. Ano? Gawa din po tayo ng folder dito sa desktop ng ating computer. So, right-click po natin. Okay. New folder. Then, from this folder, lagay po natin folder server. So, after this po, i-double-click na po natin. I-double-click natin. Ayan, na-open siya. So, right-click, properties. So, kung ano po yung ginawa natin kanina, ganun din. So, share, everyone, add, read, write po, then share. Yes. Done. Then, dito rin po, share this folder, permission, full control din, apply, okay, then permission uli, add, AU, check, so authenticated user din, okay, then click natin, select, then apply, okay, close. So ngayon, meron na po tayong parehong folder. Now, paano naman po natin to ma-access? Ano? Let's say i-access natin ngayon si folder doon kay yung folder ng server na ginawa natin dito kay Windows 10. So paano natin gagawin yon? So para ma-access po natin yung folder ni server ganito po, ipe-press lang po natin yung run command ulit tayo, window R, and then dito po maglagay po tayo ng dalawang forward slash and then i-type po natin yung pangalan ng server natin or IP address ng server. Ano po ba yung IP address ng server natin? So 192.168.1.1
192.168.1.1. Ayun po yung IP address ng server natin. So yun, so tama po. Or dito, ayan, kita na natin dito sa details niya, 192.168.1.1. So yun po yung gagawin natin, 192.168.1.1. Press po natin ang enter. Ayun. So dito po, lumabas na po yung folder ni server. Again po, ito po ay Windows 10, So na-access ko na po yung folder kay server at pwede na po kung maglagay dyan ng bagong file. Let's say, file from Windows 10. Ayan. So tingnan po natin siya kay server. Tingnan po natin kung lumabas po dito. Yun. Ayun po. Okay? So, lumabas. So, ibig sabihin po nito, may connection na po yung dalawa. Po? So, i-try naman po natin i-access yung folder na ginawa natin kay Windows 10. So, window R. Then, ganun pa rin po, // IP address po ni client or ni Windows 10. Ang IP address po ni Windows 10, 192.168.1.2. So, pag-press po natin ang enter, so nakalagay po dito, you can't access this folder because your organization security policies block unauthenticated access. So, these policies protect your PC from us. Okay, so kanina we encountered an error connecting our server or accessing our Windows 10 PC using our unconfigured Windows server. So, kailangan natin i-edit yung kanyang group policy. So, to edit the group policy, so press window R, type gpedit.msc sa run. Then, after this, click OK. So, under Administrative Tool or Computer Configuration, under Administrative Tool, click the network. Then, look for LAN MAN workstation. And then, we have here, enable insecure guest log on. So, double-click lang natin. And then, by default, naka-not configured siya. So, gagawin lang natin, i-enable lang natin. So, I have already enabled this a while ago. So, after that, just click apply and OK. Then, let's check now if we can now access the client. Window R, /192.168.1.2. So this is the IP address of our client. So hopefully we can access the shared folder. So click OK, and then there you have it. So folder sa Windows 10, and then let us click let us create a new file here. Let's see if this will reflect. So file from the server. So let's check on our Windows 10 PC. So folder Windows 10. There, file from our server. So there you have it. So thank you for your patience and listening.